Yes, this is Rosal. Brothers and sisters, we heard the footstep of horses coming with the Lord Jesus and his angels. Hello, this is Rosal again, your evangelist. If you want to live forever, just obey the commandments of the Lord God. Rosal Rabi. What an important to the Lord God. Ang pinaka-importante sa Panginoon Diyos ay siya lang ang iyong paglilingkuran at sasambahin sapagkat siya ay nagseselo sa mga gawa ng mga kamay ng tao. Nariyan siya at buhay na buhay. Itataas lang natin mga ulo o ipipikit natin mga mata habang tayo po ay nagdadasal para makasentro po tayo at nagdadasal diretso sa Kanya po. The most important thing to the Lord God is that you serve Him alone and worship Him because He is jealous of the works of man's hands. He is His and the living we will raise our heads or close our eyes while we pray so that we can center and pray directly to Him. They were killed by the Lord in just one day. Inutusan ng Panginoon Diyos sila Moises at Aaron, ang mga lalaking gumawa at sinamba nila yung goyang ginto. Kaya pinapatay sila ng Panginoon Diyos, may bilang 3,000 mga lalaki, hindi kasama mga asawang babae at mga anak, sa loob lang ng isang araw. Moises and Aaron were commanded by the Lord to kill them, and to kill them. There were 3,000 men, not including wives and children, who had made and worshipped the golden calf. They were killed by the Lord in just one day. The Lord God was a jealous God. Sinasabi na Panginoon Diyos, siya ay nagseselo sa mga Diyos-Diyosan na mga gawa ng kamay ng tao. Kaya wag na po tayong sasamba sa mga pinamana ng mga Kastila, mga Diyos-Diyosan nila at wala po sa banal na kasulatan. The Lord says He is jealous of the gods which are the works of the hands of men. We are not to be worshipped by the gods of the world, and we are not to be worshipped by the gods of the world. He said in the first commandment and second that, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangsman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukura sila o paglingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapaligbuin, na aking dinadalo ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Thou shalt not other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, of that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the 3rd and 4th generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. You shall have no other God before me. Ang sinabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ang ibig sabihin nun, siya lang ating magiging Diyos sa natin. Hindi dapat sambahin ang mga ina niyang si Maria at mga alagad niya dahil sila ay mga tao katulad natin, kundi siya lang. Sa pangalawang utos, huwag kayong gagawa at paglilingkuran sila sapagkat ako ay Diyos na nagseselos. He said, you shall have no other God before me. He was our God.
not worshiping his mother Mary and his disciples because they were human beings like us. But he alone, in the second commandment, do not make an images and serve them, for I am a jealous God. Just as God has said, we can't change. Hindi na po tayo dapat mga tuwiran eh. Ang samba naman namin ay hindi naman actually ang larawan ang mga sinasamba namin. Doon parang nilalarawan natin sila yung mga nasa langit. We should not be justified our worship is. The image is not actually the ones we worship. They're as if we were depicting them in heaven. Dahil sa maling paniniwala mo, hindi ka naligtas. Papaano kung dumating na siya at nakatingin sa'yo at sinabi hanggang ngayon ay sumamba ka pa rin sa mga gawa ng mga kamay ng tao? Papaano yan hindi mo sinunod mga pinag-uutos namin ni Ama? At matapos hindi ka kinuha ng mga angels ng Panginoong Hesukristo at tinalikuran ka dahil lang sa mali mong paniniwala, na iwala mo ang iyong buhay na walang hanggan. Papaano yan? Hindi mo na mababago. Tapos na pong lahat. Hindi ka naligtas. Huli na po ang lahat. Because of your false beliefs, you weren't saved. What if he had come and looked up early and said until now, you worship the works of men's hands. How can you not obey the commands of your Father and me? And then the angels of the Lord Jesus Christ did not take you and forsake you just because of your false beliefs. You have lost your eternal life. How can you not change everything? You are not saved. It's too late. Last reminder, don't be stubborn. Sumunod na po kayo, huwag matitigas ang ulo. Walang mawawala sa inyo kung aalisin nyo na ang pagsamba sa mga gawa ng mga kamay ng tao. May mawawala sa inyo kung ipagpapatuloy pa ninyo ang mga pagsamba sa mga santo at santa at kay Santa Maria, ang buhay na walang hanggan, para sa bawat isang mananampalataya. Huwag gayahin ng panahon ni Noe, kakaunti ang naligtas. Do not be stubborn, you will lose nothing if you remove the worship of the work of men's hands. You will lose something if you continue to worship the saints and to the Holy Mary, eternal life for every believer. Do not imitate the days of Noah. Few were saved. Thanks. Watch, subscribe, like, and share too. From Angels Message in Rosal Rabi.